Yung pong paliwanag lang po ng kagawaran dito po sa kine-question nga no na doon sa 600 na mga special health centers ng DOH, ano po, Mm. ang binabanggit daw po ay 400 dito ang hindi nagagamit. Ano po ang paliwanag ng kagawaran dito, sir? Manong Ted, yan po yung mga super health center, hindi po sila pag-aari ng Department of Health. Ang giging proseso po kasi dyan, magre-request po ang isang local government unit, sasabihin sa DOH, kailangan po namin ng tulong para sa isang health center. Magkakaroon po ng agreement, memorandum of agreement, na ang nakalagay po doon, ang pondo ng Health Facilities Enhancement Program or HFEP, ito po ay pondo ng DOH, ginagamit po para maitayo yung istruktura at malagyan ng kagamitan. Ngunit nakalagay po dun sa kasulatan na pinipirmahan ng mga mayor at ng ating mga gobernador na dapat yung health center ang tao ay i-hire ng ating syudad o kaya probinsya. Ang nangyayari po dun sa roughly 600 na naitayo at lahat po yan kompleto. Nakatayo po yan, hindi po yan ghost project. Ang problema, white elephant po karamihan sa kanila, yung 400. Sa salitang Ingles, ang white elephant ibig sabihin hindi ho nagagamit, nakatayo lang po doon pero wala naman pong paggamit dahil hindi natatauhan dahil hindi nag-hire ng mga doktor at nurse ang ating mga LGU ayon sa kanilang obligasyon. Sino po ang kumukuha ng contractor sa mga project na ito? Ang cut-off po ng ating ayon sa batas kapag above 5 million, depende po kasi dun sa amount DPWH po kapag below 5 million DOH. Pero Manong Ted, wala hong problema yung infrastructure, kulang po siya ng tao. Opo. Sir, kasi po hindi na po bago ito, no? Itong mga health center. Patagal na ho ba kasi sa DOH? Nag-start po ako formally 2022. Okay, opo. Kasi during the time of Janet Garin, transition po dito kay Duque, nagkaroon na po dito ng kontrobersya, yung pagpapatayo nila ng mga barangay health stations, no? Under DOH funding din po ito, nga kung saan po marami po ang supposed to be po itatayo ng mga barangay health stations. Pero eventually po, wala naman tumatanggap kasi hindi naman nila gusto, wala naman silang tao, etc. Bottom line po, nagwaldas po ng perang bayan dito. In this case po, ang katwiran po ninyo, kaninyo, ASEC, ay ang humihingi yung LGU. Di ba? Okay. Pero ang kasunduan kaninyo, okay, bigyan namin kayo ng pera, paggawa kayo niyan, okay nang bahala sa mga magtatao dyan. Okay. Ngayon, ang issue, nagpatayo kayo, walang tao. Alright. So, kung ako naman si LGU, ako na kung kababayan natin na nag-iisip, si LGU, ba't naman ako hihingi nang hindi ko matatauhan? Hindi ba? So, dito po, mawalang galang lang, hindi na naman maiiwasan na isipin na supplier-driven na naman itong proyektong ito. Meaning, hindi na bale, kung may tatao dyan o wala, basta bigyan nyo kami, importante, may kikitain kami dito. Kaya ang tanong nga ho dito, sino ang nag-identify, sino nagpabid ng mga proyektong ito? Kasi nga po, ang pinag-uusapan natin dito, kung yan po ay Super Health Center, yan ho ay 8 million, 10 million, may 12 million sa inyo pong sa GAA. Kapag Barangay Health Stations, 3 million. Sa GAA po, ito yung mga cost nito. So dito po, hindi maiiwasan na isipin na naman na ito'y pinagkakitaan di ba? So sino po nagpabid nito? At sino kaya mga contractors nito? Yun pong ating mga above 5 million, as mentioned Manong, tama kayo. No? Usually sa DPWH yung nag-execute na, sila na po ang gumagawa. Parang tinatransfer po sa kanila yung funds. Kapag below 5 million, yun po yung DOH po yung nagpapatransfer, nagpapa-execute. Ayun. So meaning DPWH na naman ito? Maaari po, depende ho dun sa project. Basta ho above 5 million. No sir, because under the GAA, ang super health centers po, ang minimum 8 ano ho ito meron siyang kumbaga, meron siyang tawag karon, meron siyang level, no? Okay, so, super health center, rural health units, RHU, prime care facility, range nito ay 8 million, 10 million, 12 million. So to answer my question, DPWH po ito, ano po, ASEC, di ba? Based on the amount po. Yes, kaya nga. So, kung kayo ang pinanggagalingan ng pondo, wala na kayong pakialam dito kung paano yung bidding process.
Tama po yun. Pagka yung pondo ay nalipat po, based on the agreements po na pirmado, sila po yung, yun po yung ibig sabihin ng execute. Sila po yung nag-bid, sila po yung nag-supervise. Ang DOH po, nag-check na lang sa dulo kung tama yung pagkagawa o hindi. Yun po yung aming, kumbaga, ginagawa to ensure na tama yung specification. Para bagang DepEd, di ba? Okay, ang construction po ng school buildings, DPWH, meron ba kayong MOA dyan with DPWH? Meron ba kayong memorandum of agreement dyan na sila, amin ang pera pero kayo magpapatayo? Kung di po nagkakamali, meron po yan dahil ang base po nun is yung special provision dun po sa GAA. Yun po nga nakitaan nyo nga po nung mga line item budgets namin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.